in San Marino. Nako, Arnie, alam ba, noon pa man hanggang ngayon, isa sa mga sentro ng negosyo sa Maynila ang Recto. Oo. Eh, ano ba mga mabibili nga tayo doon? Ay, abay, kung kailangan mo ng second hand na books, Oo. punta ka sa Recto. Tipid, Marami recycling dun. pa. Pati Oo. mga pasadyang sapatos, aba, sa Recto yan mabibili. Yes. Kaya ito na ang mga negosyo sa Recto, ihirit ni Lynn and Monica. Isa sa mga pinaka-practical na mga gagawa ninyo rito po sa Recto Underpass, dito sa yung Recto, ay ang magpagawa ng damit. Dahil alam nyo ba, dito, as in pasadya talaga ang inyong mga damit, pati mga sapatos. So, depende sa katawan nyo, depende sa haba ng gusto nyo, kung ano ang gusto nyo, pwede uniform, pwede mga jeans, na kung mapapagawa nyo rito. At dahil dyan, kasama po natin ngayon, si Mr. Vic Taico, isa po mananahi dito. Gano'ng katagal na po kayo nananahi dito? 20 na. 20? So, nagsimula kayo, 10 pa lang kayo. Oo, di ba? Bata-bata. But anyway, Kuya Vic, ano po ba ang pinapagawa dito usually ba? Pang-uniform ba? Jeans? Pang-forma? Pang-entertain? Pang mga labas lang? Hindi, mga uniform ng school. Yung mga sa paligid dito ng mga eskwelahan, yung mga dinim. Kung anong gusto nilang brand. Okay. So, na-mention na po yun din. Siyempre sa mga tao naman na mga graduates. Gusto ko magkaroon ng jeans. Na kasi ngayon, yung mga jeans sa pasadya, medyo mamahal talaga. Di ba? Pag nagpapakigay ng pasadyang jeans, medyo nakakabutas talaga ng bulsa. So, dito, maaari kayo pumili sa sarili yung tela, gano'n? Oo, pwede oh. May mga tilang dyan. Kasi may mura lang gusto talaga dito. Eh, paano po yung mga pattern kaya gusto ko na flare o kaya hindi, o kaya yung mga super skinny jeans, pwede rin kaya gawin yun? Pwede oh. Susukatan mo kayo kung anong gusto ninyong fit. Eh, paano yung presyo naman siya? Magkakaroon ng mga tao na bumaka naman. Ang 4,000 yan, isang pares kasi nga pasad siya. Eh, magkano yung mabigyan niya mga kaya ko yan? Hindi, yung regular lang na klase ng maong 450, merong pang mga corduroy, merong 650, yung mga US corduroy. Talaga? So, masastart yung presyo sa 450 aakyat na doon. Oo, yung 450, pag ang size ng ng customer, mga 35 pababa. Pero pag mataas na, siyempre malaki din ang konsumo ng tila. Medyo mataas na rin. Ay, so okay yung kung medyo mabigat kayo o malaki hips nyo, at least dito makukuha nyo yung tamang size nyo, ang tamang sukat, tamang forma, tamang cut na gusto nyo, yun maganda sa katawan. At the same time, mura pala, tulad ng sinabi Kuya Vic, mula 450 magsisimula pataas. Alright, maraming salamat po Kuya Vic. Salamat po. Yung damit ko ha, yung uniform ko pang chef ha, kailangan ko ng mamaya. And speaking of, buto po tayo kay Monica. Ay! Thanks, Miss Lynn! And para naman sa mga tao dyan na shoe addicts katulad ko, naku, perfect talaga itong Recto dahil bukod sa magaganda, mura, ay customize pa ang mga shoes na pwede nyo bilhin dito. Tulad na lang itong mga nasa paligid ko. And to tell us more about this, kasama natin si Sir Felix ng Freddy's Original Shoes. So, good morning, sir! Good morning to. Alright, sir. Ano po ba yung mga shoes na pwedeng bilhin dito sa Freddy's Original? Ay, itong local shoes. Local shoes yung, pa tawag dyan. ito yung local shoes. Local shoes. So, bukod po dyan, ano pa? Marami ako natapansin ng mga Half boots boots. eh. Half boots, saka yung mga western boots. Western boots. Ayan, may mga design na Okay, yung sa taas na yan. Alright. So, magkano po ba yung mga average na presyo? Ay, itong local shoes. 3.5. Ito mga boots, 2.5. So, pag mas mababa rin yung presyo. So, pag mas mataas. Depende sa style din. Alright. May napansin lang ako ha, Sir Felix. Meron ba kayong mga celebrities na dumadayo rin dito sa Freddy's Original? Meron din po, ma'am. Sino? Yan, si Robin Padilla. Tama! Correct. Kaya mga kapuso, nakita nyo naman, nandito si Binoy. Isa siya sa mga talagang dumadayo dito sa Recto para bumili ng mga sapatos. Kaya pag ako ba pumunta dito, lalagyan niyo yung picture ko dyan. Oo, ma'am. Promise. Alright. So habang nagsha-shopping muna naman dito mga kapuso, back to studio muna tayo. Promise ko yun. Kapapasok lang po na balita, may nangyayaring putukan ngayon dyan sa Quezon City at naroon po si Emil Sumangil. Emil? Sige. Hello. Go ahead. Igan, good morning. Good morning, Igan. Lang, segundo pa lang, lumilipat. Dumana. Etong si Jason Eibler sa harapan natin, bit siya. At sugatan, matapos na makipagputukan, di umano. Lumaban? Lumaban, Igan, ilang beses na nagpaputok ng baril ito.
mula doon sa kanyang silid sa basement nitong kanilang bahay sa loob ng Blue Ridge Subdivision. So, ibig sabihin, Quezon nandun lang City. si Jason Avila sa kanyang bahay. Narito lang, Igan, sa ilalim. Ilang minutos, humigit kumulang 1 oras tayo nagabang rito kasama yung NBI operatives. Oo. At sinasabi nung kanyang inang si Marlene Aguilar Oo. na wala nga raw dito ang kanyang anak. Pero Igan, nang lumapit at isa-isa lang i-search ng mga operatiba ng NBI itong 5 kwarto hanggang sa makababa na sa basement. Nag-hysterical na ito pagbaba doon sa basement at doon na Sino nagpaputok ng baril. Sino nag-hysterical? Si Marlene Aguilar, Igan, saka Okay. lalapit doon sa pintuan sa basement. Okay. Nagwawala ito, nag-hysterical. Tawag daw siya ng abogado kung sino-sino ang binabanggit ng mga politiko. May dalang warrant yung ating mga operatiba? Igan, pakiulit lamang nakipagputukan ito. Oh. May dalang warrant? Ang initial na nakita nating armas sa loob ay yung M16 Armalite rifle. Meron din caliber 45 ako nakita. At kiniklear na NBI itong basement at ang ground floor itong kanilang mansion dito sa Blue Ridge. Oo. At kumpirmado, Igan, meron tayong isang operatiba ng NBI